Yung ating secrecy of communication. Ito po ay nakalagay sa lahat ng mga lisensya ng mga radio operator. So magiging radio operator po kayo. Ano po? So nakalagay po ito, nakasaad po ito sa inyong lisensya, yung secrecy of communication. Ang simpleng ibig sabihin lang po nito is kung kanino kung baga sa sulat, kung kanino naka-address yung sulat na yun, dapat sa kanya lang kaparating. Di ba? Sa inyong network, magpapasapasahan kayo ng mga mensahe. So, kung ano man ang nilalaman ng mensahe noon, o kaya ang purpose ng mensahe na yun, ay dapat makarating lang doon sa yung addressee ng message na yun. Ano po? Parang sulat talaga. Na kung dumaan sa yung mensahe, huwag mong ipagkakalat o kaya huwag mong ipang-chichismis yung nilalaman ng mensahe na yun. Yan po ang secrecy of communication. So dahil batas siya, Republic Act 846, meron siyang sinasabing penal provision o kaya penalty sa paglabag sa batas pagbaradyo. So, ano po ang mga penalty niyan? Ito, Section 12.4, ang naglabag dito is an individual. Kung ang individual ay naglabag sa batas pagraradyo, for any person who shall violate the provisions of this act or regulations prescribed by the NTC shall be punished by a fine of not more than 2,000 pesos. That is for each and every offense. Ano po? So, bawat violations, 2,000. O kaya, pwede pa siyang naikulong. Not more than 2 years for each and every offense yun. So, mamaya, titignan natin yung computation tungkol sa penalties niya. Pero ito po yung mag-a-apply sa inyo. So, dito po kayo napapabilang sa Section 13. Kasi ang nagmamay-ari ng radyong ginagamit ninyo ay isang opisina. Yung opisina po ng PSO o kaya opisina ng City Agriculture Office. So magkano ang penalty? Any firm, company, or association, corporation, failing or refusing to observe or violating any provision of this Act or any provision of the regulation prescribed by the NTC under Republic Act 846 shall be punished by a fine of not more than 5,000 pesos. That is for each and every offense again. So, magtingin tayo ng sample computation. So, ito based sa sa sample computation kung ang violator ay isang individual. So, balikan natin yung binasa natin kanina, di ba? Nakita kami ng isang taong gumagamit ng radio. Yan, gumagamit siya ng radio. Tapos, nung tanungin namin siya kung meron siyang papel tungkol dun sa paggamit ng radyo, wala siyang may presenta. Hinihinga namin siya ng papel, wala siyang maibigay. Kahit papel di hapon, wala siyang maibigay. So, lahat ng violations ng nabasa natin kanina, di ba? Nandun. So, ito yun. Di ba? Kailangan ng permit to purchase. Illegal purchase yun. Kailangan natin ng permit to possess. Illegal possession yun. Kung base radio yun, kailangan ng construction permit. Tapos, kailangan mo ng radio station license to operate that station. Also, dahil yung taong gumagamit ng radio is walang lisensya, operated by unlicensed radio operator yun. Also, dahil radyo nga siya, automatic, gumagamit siya ng frequency. So, 6 na violations, isang radyo, magkano ang penalty niya? 12,000. Pwede pa siyang makulong ng 12 years. So, ganyan po ka-harsh yung batas sa ating pag-iwalay. Pero yun nga po, as I've explained before, ito po yung mag-a-apply sa inyo. Kasi ang ginagamit yung radio is galing sa City Government of Naga. Tama ba? So, ito po yung mga penalties. 5,000 for each and every offense. Total fine, isang radyo, 30,000 pesos. So, paano na kung maka-inspection kami ng 10? Siyempre, multiply po yun by 10. So, ilang Jollibee packs na yun. So, sayang. Kaya nga, ang
ang advice namin sa inyo is kung walang lisensya, ang ginagamit yung radyo is palisensyahan na po. Ano po? Para hindi tayo mamroblema sa ganyang kalaking halaga na penalty. Ako po. Yes, thank you.